Tagalog po ba sa atin? Sino po yung bago? Yung bago po. Norma de Camus po. Norma de Camus. Norma de Camus. Sino po siya? Sige. Ano po, Tagalog ka? First time niyo po talaga? Welcome po. Pray po tayo. Dakila namin Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyo dahil sa may pagkakataon kami makarinig ng salita ng buhay. Tulungan po kami, Panginoon, na aming masalo, aming maintindihan ang sinasabi ng inyong salita. Tulungan mo rin po ako na mag-ahatid nito na maipahayag ko ang inyong salita. Kalakip nito yung katotohanan nakapaloob sa mga salitang ito. At hayaan mo na sa aming pakikinig, sa aming pagtitipong ito ay masama ka po namin at makilala ka po namin ng mas malalim pa sa buhay namin lahat. Itinuturing po namin na isang malaking selebrasyon ng araw na ito sapagkat kami lahat ay tinawag mo upang magbagong buhay, upang maligtas, at upang makita namin ang liwanag na galing sa inyo na sa inyo ay laging may pag-asa. Aming tinatagubili ng kabuuan ng oras na ito. Nawa kayo po ay maitanghal namin at patuloy namin magdakila. Sumayin niyo ang kalwalhatian at ang kapurihan. O aming amang Diyos, sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Itutuloy ko lang po yung Ephesians chapter 2. Alala po niyo, last Sunday, tinapos ko yung John 46, pero ginamit ko po yung Ephesians chapter 2. Ang aking pong paksa ay may pinamagat ng spiritual position in Christ. Spiritual position in Christ. Kasi pag sinabing Kristiyano, nakaposisyon yan kay Kristo. Ano ba yung posisyon yan? Ang posisyon ito ay hindi katulad ng posisyon ng mga politiko. Ibang klase ito. Ang posisyon ito ay sasabihin natin, it's a supernatural position. At sana ikatuwan nyo, ikarangal nyo, na kung kayo ay totoong Kristiyano, magalak kayo dahil ang posisyon ito ay ibinigay mismo ng Diyos sa ating kay Kristo Jesus. So, sisimulan ko ito sa verse 4 ng Ephesians. Kasi makikita natin yung stupendous change sa verse 4. O yung nakapagtatakang pagbabago ng tono ng sinasabi ni Paul. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, ang focus ay sa tao, the sinful man. Remember that? Ang focus ni Paul, 1 to 3 ng Ephesians, nakita natin, sa tingin ng langit, sa tingin ni Paul, ang tao walang pag-asa sa kanyang sarili. Okay? Nasa kuweba siya ng kamangmangan, nasa kuweba siya ng kasalanan, nasa kadiliman, kaya ang tao, makita nyo, matigas ang puso dahil sa kanyang kamangmangan. Dahil nababalutan siya ng kanyang
sarili ng kanyang kasalanan. Kaya sabi ng verse 3, marapat nating danasin ang poot ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2. Galing ako doon. Pero pagdating ng verse 4, ang focus sa Diyos. Nakita natin yung pagbabago. Ngunit ang Diyos, sabi ng verse 4, palibhasi mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kinukwento ko po sa inyo ngayon para maintindihan ninyo kung ano itong posisyong ito. Parang gagamitin ko lang ito dahil katatapos lang yung eleksyon. Hindi ko alam kung sino yung binoto ninyo, kung sino man ang binoto nyo. Mahalaga, nakapagboto tayo, di ba? Ay, isang malaking tagumpay na yon yung nakapagboto ka. Hindi man nahihalal yung binoto natin, pero mahalaga yun. Pero sa pagkakataong ito, ang Kristiyano ang nagboto sa Kanya, ang Diyos. Baka hindi nyo alam ang ibig kong sabihin sa puntong ito. Hindi pwedeng maging Kristiyano ang tao kung di siya tinawag ng Diyos. That is why sa verse 4, ngunit ang Diyos, but God. Ililinaw ko ito para maintindihan ninyo na ang buhay ng Kristiyano, na ang buhay ng isang tao tinawag ni Kristo, hindi aksidente, kundi ito'y kagagawan mismo ng Diyos. Kaya magugulat kayo sa puntong ito. So kung kiniklaim ninyo na kayo, halimbawa, Kristiyano kayo, hindi kagagawan ng tao yan. Yan ay kagagawan ng Diyos ng langit. But God, ngunit ang Diyos, wala mo kukuha kaya kanina kaya salitang, ang Diyos yan naghalal sa inyo. Siya yung nagboto sa inyo. At binigyan kayo ng posisyon. So ano ito? Well, palibhasi mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, tayo kanyang iniligtas. So dito ako mag-sentro. Kasi yung aking topic ay spiritual position in Christ. Yan ang title natin. Buhay. Last Sunday, share kayo ng katutuan. Masyak kayo po ba? Sabihan ko po kaya kayo na aliway lugod ng Diyos yung nagligtas kaya kayo. John 3:16, Romans 5:8, 1 John 4:8, nakita natin doon na ang Diyos ay pag-ibig. Right. Okay? So iba nyo, kaya sabihan ko ba kayo, bakit ba yung naiintindihan? Kasi napakahalaga sa buhay na naiintindihan mo kung bakit ka naligtas at paano ka iniligtas ng Diyos. Okay? Now, nakasulat dito kasi yung pag-ibig ng Diyos. Right? That God is love. Tama yun. Ang Diyos ay pag-ibig. Kahit wala tayong tao, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit? Kasi likas sa Kanya, ang pag-ibig ay intrinsic yun. Ibig sabihin, likas sa Kanya yung pag-ibig. Kahit walang makasalanan, kahit walang tao, ang Diyos ay pag-ibig. Simulat sa pulang, Diyos ay pag-ibig na. At malapad yung sinasabi ng Bible, bakit tayo naligtas? Okay? Dahil nandun yung salitang pag-ibig. Pero gusto ko maintindihan ninyo na hindi ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin. So tingnan natin yung Ephesians chapter 2. Kasi bago ko ipasok yung spiritual, okay? Verse 1, yung sinasabi ko siya, ito ang tao. Dito galing ang tao. Yung focus yung tao. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 1. Verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan nito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng impapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga ng pagsuway. Patay ang tao, ang ibig lang sabihin nun, siya ay hiwalay sa Diyos. Siya'y lumalakad, hindi sa Diyos, kundi sa lakad ng sanlibutan ito.
Nakikita po ninyo? So, yan ang ibig sabihin ng patay ang tao sa kanyang kasalanan. Siya ay hindi lumalakad sa gusto ng Diyos, kundi sa lakad ng sanlibutan ito. Anong dapat sa kanya? Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, mga nais ng laman at pag-iisip, at tayo na ay katubong mga anak ng kapuutan. Kaya naman ng mga iba. Dapat sa atin bilang mga makasalanan, sabi ng Bible, ay bagsakan tayo ng poot ng Diyos. Yan ang sabi. So, narito yung mabuting balita sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibasing mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, noong tayo mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo. Binuhay niya tayo sa magitan ng biyaya, kayo'y naligtas. O reni doon sabihin ko kayo. Tama, nandun yung salitang pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos. Kaya lang, sa pag-ibig na ito na nagligtas sa atin, ito yung dalawang kasangkapan na ginamit ng Diyos para tayo maligtas. Ano yun? Mercy and grace. Sa salitang Tagalog, yung salitang mercy is habag. At yung salitang grace ay salitang biyaya. Ngayon, parehong magkamali, basang kayo sinulat ko para maintindihan nyo. Ano ang pagkakaiba ng mercy and grace? At bakit dito sa salita ng Diyos, binabanggit yung hindi lang pag-ibig, hindi yun, kayo masisyak, hindi pag-ibig ang nagligtas sa'yo, kundi yung kanyang awa at yung kanyang biyaya. At kung nagsususpecha kayo dyan, basahin nyo sa bahay yung Ephesians chapter 2. Ngayon, basan kayong note ko, panganday magkamali, at magkamali ko eh. Okay. Mercy, ito yun. Mercy means He does not give us what we deserve. Yan ang mercy. Okay? Ibig sabihin nun, kung palalawakin natin, hindi niya tayo pinarurusahan ng nararapat. Kasi dapat sa taong makasalanan, katulad ko, katulad nyo, parusahan. Okay? So mercy, He does not give what we deserve. Ano ba yung deserve natin? Dapat ba anong tao? Ang tao dapat parusahan sa harapan ng Diyos dahil siya'y baka sa lanan. Okay? Yun ang mercy. Naawa siya sa atin, dapat sana ilapatan tayo ng parusa, hindi niya tinuloy, inatras niya yun. Ano yung grace? Grace, sabi na aking notes, sabi niya, He gives us what we do not deserve. Ibinibigay niya sa atin yung hindi nararapat sa atin. Ano ba yung ibinigay sa atin ng Diyos? Salvation. Okay? Naintindihan po niyo? Okay na. Ito po yun. Kasi bago ko po ikalat ito, i-share ng maliwanag sa inyo. Naligtas ako dahil sa kanyang awa at dahil sa kanyang biyaya. Okay? Ang kanyang awa, dapat sana parusahan ako. Pero dahil siya'y mahabagin, hindi niya ako pinarusahan, kundi biniyayaan pa ako ng kaligtasan na hindi naman nararapat sa akin. Kinibetis, ginamit kong kwento lang din, kwento actual na ayal bending ng television. Gagamitin ito para maintindihan nyo. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin bilang naligtas. Okay. Merong isang anak ng mayaman sa isang pamilya sa Maynila. Kinidnap siya at pinatubos siya ng mga kidnapper sa kanyang pamilya ng milyong-milyong ransom money.
Ito palang pamilya ng kinidnap ay sindikato. Ibig sabihin, mamamatay tao talaga. So sa galit ng pamilyang yon, inanap yung kinidnap na kanyang anak upang lahat ng kumidnap ay kitilin at patayin. Ang kanilang ransom money, hihingi. So ibinigay yung pera, pero yung pagbigay nila ng pera, uubusin yung lahat ng kumidnap. Alam nyo, yung kinidnap na anak na nandun sa loob ng bahay, iniligtas niya pa yung mga kumidnap. Iniwas niya doon sa pwedeng gawin ng pamilya niya. Ibig sabihin nun, sinabihan sila na kapag hindi siya pinakawalan, uubusin sila doon sa bahay. One, sinabihan siya. Nung makuha yung ransom money, bago siya umalis, yung kinidnap, binayaran pa yung kanilang mga utang. Binigyan sila ng pera. Okay. Iniligtas na sila, binigyan pa ng pera. Yung paano maintindihan niya, pero ganito kung maintindihan. Okay? Ang Panginoon sa atin, iniligtas tayo nung iatras yung parusa. At kahit makasalanan tayo, binigyan ba tayo ng kalig? Tasan. Kaya nga, ang sabi ng ganito, ng verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So nililinaw ko. Niligtas ka ng Diyos, ito'y kaloob voluntarily sa Kanya. It is a voluntary exercise of His love. Hindi obligasyon ng Diyos na iligtas ako at kayo bilang makasalanan. Naobligasyon ng Diyos ito. Na mali kayo, hindi naman kayo magsalita kay halimbawa, bakit hindi iligtas ng Panginoon ang maraming tao? Naobligasyon to. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay voluntary. Ibig sabihin yung kusa. 1 Timothy chapter 2, verse 9, Titus 3:5, nililinaw ng banal na kasulatan, naobligasyon ng Diyos, igiligtas na katang makasalanan, naobligasyon nila. Bakit tayo naligtas? Grace. Kusa yun. Biyaya yun. Diba? Ba't pinili ng Diyos ito? Bakit yun hindi? Prerogative niya yun. Kung bakit ako naligtas at kayo naligtas, dahil ito sa kanyang biyaya. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa may nakita ang Panginoon sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, it is a gift of God. Hindi ito gawa mo. Ito'y kaloob ng Diyos. Bakit kayo niligtas ng Diyos? Yun ay kusa niyang ginawa bilang biyaya sa iyo. So ako'y naligtas, hindi dahil sa ako'y mabait, hindi dahil sa ako'y matuwid, hindi naligtas ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin nun. So, awa at biyaya ang kinasangkapan ng Panginoon para ako'y makatuntong sa posisyon ito. Hindi, niligtas ako ng Panginoon. Ito ngayon ang ibinigay ng Diyos sa atin bilang posisyon, bilang Christian. Ituloy natin. Verse 5, chapter 2 ng Ephesians. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Mga minamahal na kapatid, ito yung nangyari sa Kristiyano. Okay? Pag sinabi natin naligtas, may nangyari sa Kristiyano, may ginawa Diyos. Ano nangyari sa Kristiyano? Siya, sabi niya, verse 5, kahit nung tayo mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Anong ibig sabihin ng binuhay? That is spiritual resurrection. Yan ang posisyon na sinasabi ko sa inyo sa ating pag-aaral. Alam niyo naman sa Bible, importanteng maintindihan natin,
merong tatlong klase ng mukha ng kamatayan. Ano yung kamatayan yon? Spiritual death, physical death, at saka yung tinatawag nating eternal death or second death. Pag sinabing kamatayan sa Bible, ang ibig sabihin, the basic idea is separation. Pag sinabing patay, nakakawani, nakabukod, nakahiwalay, separated. Kapag ang isang tao patay sa spiritual, humihiwalay siya sa Diyos. Ang lakad ng Diyos ito yung lakad niya kasi patay siya. Hiwalay siya sa buhay na nais ng Diyos kasi nga patay siya spiritually. Yun. Nung sinabi ng Bible, binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo. Anong tawag doon? Hindi physical yun. Kundi yun ay spiritual na resurrection. Dati kang patay sa spiritual, ngayon binuhay ka ng Diyos. Sa Bible, meron tatlong pangyayari na talagang himala na ginawa ng Panginoon. Tatlong tao ang binuhay ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Pero bago yun, imilyari kayong Kristiyano, binuhay siya ng Diyos kay Kristo Jesus. Matinding himala yun. Ang maging Kristiyano, ang maging mabuhay kasama ni Kristo ay isang malaking himala. Yun yung kagawa ng Diyos, yung spiritual resurrection ang tawag dito. Binuhay kang kasama ni Kristo. Dati kang patay spiritually, subalit kayo, binuhay ka ng Panginoon. Ikinabit ka ng Diyos kay Kristo Jesus bilang yung bagong posisyon sa Panginoon. Himala ba yun? Yes. Sa lahat ng milagro na nangyari sa akin nung ako'y born again. I tell you. Higit pa ito sa muling binuhay sa mga patay sa sementeryo. Nung ako'y muling buhay ng Panginoon, spiritually speaking, at bigyan ako ng bagong buhay, ito yung pinakamalaking himalang nangyari sa akin. Makilala ko ang Panginoon. At nung makilala ko ang Panginoon, nakilala ko yung sarili ko, nakita ko yung biyaya ng Diyos. Nagkaroon ako ng kinabukasan, nagkaroon ako ng buhay, nagkaroon ako ng pag-asa. Kapag impisa sabihan na kanili, kayang kasulukuyan, mo yung kasulukuyan, hindi lang yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, yung future life. Pinanamba mga matetana Nanpanyabihin yung nandito tayo, malakas-lakas tayo, kahit 20 years old, kahit 25 years. Lahat tayo lilipas. Lahat tayo tutupi. Lahat tayo mamatay. Lahat tayo magkakasakit. Lahat tayo hatulan. Pinanamba doon. That's why hindi ka pwedeng mag-isip ng mga bagay na pangsanlibutan kasi ang ikli talaga ng buhay. Parang kailan lang, bata-bata tayo, pero ngayon nakikita mo talaga yung mga itsura natin. Kaya hindi nagbibiro ang sitwasyon. Kahit anong gawin mo. Okay? At isa tayo nawawala. Kita nyo yung mga nakupo dyan. Ang ibinibigay natin sa atin ng Panginoon, isang pag-asa sa bukas. Sinasabi, si Kristo ang usapan natin ngayon. Si-share ko sa inyo para maintindihan ninyo. Sabi mo, natutupang Kristiyano, potang ika, identified ka kang Kristo. Dito nga sinabi ko sa tatagulin ko, paano ko masasabi na ako'y tunay na Kristiyano? Pag tunay kang Kristiyano, makikita mo, marirealize mo na ikaw ay identified kay Jesus Christ. Yung nangyari sa Kanya, nangyari sa iyo. Ano yun? Nung binuhay si Kristo ng Diyos, binuhay Kanya rin. Sino? Yung believer. At gustong makita ng Diyos sa iyo na Kristiyano na makita mo ang nakikita ng Diyos. Imagine this. Kailan ba si Kristo namatay? That was more than 2,000 years ago. Di pa ako tao, wala pang Pilipinas. Hindi po ba? Wala pa ang maraming bagay. Pero nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kasama ako doon. Hindi pa ako tao, hindi pa ako ipinapanganak. Bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayon? Noong pa ay may plano na
ang Diyos sa mga Kristiyanong tatawagin na kay Kristo. Yung planong yon, ang plano ng Diyos ay nakasentro mismo sa Panginoon ng Yesu Kristo. That's why iisipin mo sa buhay kapag naging Kristiyano ka, aliwanay kang maging sentro ng biya mo. Yung maging sentro ng biya mo ay Kristo. Kapag hindi ka Kristiyano, ang sentro ng pagkatao mo, ikaw. Naintindihan niyo ako? Pag nag-iisip ka, ano kayang gawa mo, ano kayang plano mo? Pag naging mananampalataya ka, ang magiging sentro ng iyong pagkatao ay ang Panginoong Jesus Christ. That's why yan ang Paul. For to me, to live is what? Is Christ. Christ is everything. He is the center of everything. Sinong gagawa nun? Hindi ang sanlibutan, folks. Ang gagawa lang nun, Christian. Yung salitang, for to me, to live is Christ, Kristiyano yung gawa kanina. Kasi pag hindi ka Kristiyano, ang katuwiran ng tao, for to me, to live is this world. To me, to live is my family. To me, to live is my job, is my work, is my education, is my study. For to me, to live is my work. To me, to live ang mundong ito. Pero ang Kristiyano iba. For to me, to live is Christ. To die. See? Now, bakit mangyari yun? Mangyari yun dahil sa Diyos. Binuhay tayong kasama ni Verse 6. Tayo muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Okay, ko po kayo sa akin, okay, hindi ako magtatagal masyado. Nasaan si Kristo ngayon? Nasa right hand of the Father. Okay, nagtagumpay siya, nakaupo. Okay. Yung historical na nangyari kay Kristo, gusto ko maintindihan nyo, totoong si Kristo dumating sa lupa. Ano nangyari sa kanya? Historical yun eh. Ano yun? Siya'y namatay, siya'y nilibing, siya'y muling binuhay, at siya'y muling inakyat sa langit at pinaupo sa kanan ng Ama. Naniniwala kayo doon? You believe that? It's the gospel. Historical event yun. Ibig sabihin, talagang milyari Kristo din niya ganyan. Tumeteo. Okay, inuod ko. When He died, ananing Bible, siya'y nilibing, siya'y muling binuhay. Ngayon, tanong. Ito yung tanong ngayon. Sa kanya lang ba nangyari yun? No, my friend. Ang application na tinuturo ng Bible, yung nangyari kay Christ, nangyari sa believer. When He died, we died. When He was buried, we were buried. Nung simuling binuhay, binuhay din tayo. Ang argumento rito ni Apostol Pablo, yung nangyari kay Christ, nangyari sa believer. Ganun ka-identified, ganun makikita kung paano ang Kristiyano ay kaisa ng Panginoon sa nangyari, although ito is spiritual position. So, ano ba, Kristiyano ngayon, ako ba'y patay na? Yes, my friend. Saan ako patay? Saan ako patay? Sa sin. Sa world. Ako naburi kasalanan. Ako naburi sanlibutan. Ako naburi laman. Iwasan ko yan. Ayoko na yung mga bagay na nauuna yung panlupa kaysa spiritual. Ayoko na yung ganon. Why? I died. Ako mangarap kay nga ito. Hindi ako nangangarap ng mga bagay na yumama sa daigdig nito na umasenso ko sa unahin ko mga bagay sa libutan nito. Hindi na ako nangangarap doon. Why? I died. Now, yung mapagkamalan, hindi ko dinidepreciate ang word. Hindi sa libutan. Pero pag ang pag-uusapan ay kasalanan, patay na tayo dyan. Yan ang position mo kay Jesus Christ. So yung nangyari kay Christ, historical, nangyari din sa'yo spiritual. Kasi nga, ikaw ay believer ni Jesus Christ. Nung siya namatay, ikaw din, positionally.
Nung siya'y nilibing, nalibing ka rin. Nung siya'y muling buhay, muli ka rin binuhay na kasama niya. Yun ang ginawa ng Diyos sa'yo at ating ini-exercise ito by faith. Kaya ang buhay natin si Kristo. Lawin niyo po yung Colossians chapter 3. Ito. Tingnan ninyo ang Kristiyano rito. Ganito tayo nakikita ng Diyos. Sabi mo, sinambod ka. Kristiyano ka, mayalal ka. So, ilakad mo ngayon ang iyong posisyon. Hindi ba katatapos lang ng eleksyon, di ba? Di ba nagse-celebrate yung mga nanalo? Ngayon, pagkatapos mo nanalo, anong gagawin mo? Ilakad mo ang iyong posisyon. Yan ang ibig sabihin nun. Yung Kristiyano, panalo siya kay Kristo. May posisyon siya. Ngayon, ang Kristiyano ngayon, lalakad sa kanyang posisyon. Ano yung posisyon niya? Ang bagong buhay kay Kristo. Yan chapter 3. Ay, kalino na niya. Napakalinaw niya. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo. That's your position. Yan ang spiritual resurrection. Okay? Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nung Kristiyano ka, okay, yan ang ibig sabihin natin. Kung Kristiyano ka, kung ikaw ay muling binuhay kay Kristo, yan ang iyong posisyon. Ngayon, paano ako lalakad ngayon? Sabi niya rito, set your mind on things above. Ano ba yung nasa itaas? Malita niya pakasakit, hindi sasabihin. Kaya masyadong pakasakit. Hindi ko kayo pahirapan. Pag sinabang itaas, that is heaven. That is ang totoong tirahan ng Kristiyanong niligtas ni Kristo. Kung saan si Kristo, nandun ang puso ng Kristiyano. Saan ba si Kristo? Heaven. The spiritual things, the things of God, the things which are eternal. Set your mind on that. Kasi doon ka. Yan ang iyong posisyon. See? Kung ikaw, kasi nagbigay siya ng pasubali. Kung ikaw ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ito ang iyong gagawin practically. Isipin mo, ituon mo ang iyong isip sa mga bagay na nasa itaas. Baka magalit kayo sa akin, ha? Tapos sabihin ko sa inyo ito, baka magalit kayo sa akin. Eh, anong ginagawa ko sa lupa? O tatsukay nga ito. Hanggang kayo. Anong gagawin sa mundo? Katulad dito, mga bata ito, nagsisimula sa pamilya ito, si Mark, si Dave. Kami talagang sunset na kami. Payatras na kami. Nakakitsura yung atras yung ulan. Niyabela ka rin, the sunrise. Ano ba itong coming soon, ang kureng sunset? Yan, G, coming soon. Now, sinasabi ko lang ito. Okay? Sinasabi ko lang ito sa inyo, mga kapatid. Kasi ito mga bata Yan. Yan ang gagawin ko dito sa lupa. Alam niyo, mayroong nakipag-away sa akin dito sa may St. Colbert. Binibisita lang namin siya. Pinag-usapan namin ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mama Sensu Yakembe, may karakalaban Kabilaan yung mga sasakyan niya, umaasenso siya. So ayun niyang naririnig yung 6:33 ng Colossus. Bakit? Successful in business na Mag-boom Paano mo sasabayan yun? Hindi siya nag-attend ng Sunday.
Sabi niya, kasi ang kanyang katuwiran nito, kaya nga ako nasa lupa, upang samantalayin yung pagkakataon. At narito, ang dami niyang material na bagay. So nagalit siya nung sabihin yung 6:33. Well, yung kanyang prinsipyo, sanlibutan niya ito, aliwain Christian. Pag ang isang tao ang hinahanap niya, ang kanyang asenso, una sa lahat, dito sa lupa, yung Christian ito, sanlibutan niya ito. Yung Kristiyano, hindi ko sinasabing hindi kayo magtatrabaho, no? The depreciating world, hindi ko sinasabing hindi kayo mag-aaral, kaya lang hindi siya priority. Your best life is not in this world. Remember that. This is not your best life. Good. Kung asensado ka, mataas ang sweldo ka, nagtatrabaho ka, good, pero hindi yun ang best. That's why ng Jesus Christ, Martha and Mary, dahil mong iniisip, isa lang mahalaga. Kailangan mo stress. Siguro anong ginawa kang Martha, katwa mo na itsura, king kaisip. Iniisip mo yung mga bagay na panduba, dahil sabi ng Jesus Christ, di mo alam that one thing is needed, one thing is necessary. At yun ang namimintisan ko sa buhay. Ang galing mo sa trabaho, ang galing mo pag-akyat ng pera, ang galing mo mag-isip, pero namimintisan mo pinakamahalaga. Yun ang sabi ni Christ. See, ang ganda ng ginagawa mo, but you miss the best life. So, sinasabi ko sa inyo, ang Kristiyano ay sentro kay Kristo. At kayo magagalit sa akin kasi ako yung nagbabasa lamang ng mga talata sa Bible. Okay? Kaya lang, totoo ito talaga that everything's transient, everything's temporal. Malulungkot ka pag matanda ka na eh. Kaya makanya may edad. Sasalamin ka, yung ugat mo dito, yung tsura mo, kahit anong banat mo, bumabalag ka na eh. Kahit anong banat mo, kahit anong suot mo, kahit anong maintenance mo, lalabas. Iba yung bata sa matanda. Alam mo, kami senior, itatabi mo dyan kay Mark, ano magiging lagi na, di puwet. Sinasabi ko lamang sa inyo ang isang punto. Everything in this world. Kahit anong saya. So, ang Bible, hindi siya nagkasalita. Now, bakit tayo nasa lupa bilang Christian? I-Christ siyang sagot ka niyan. Yun yung sagot na. Hindi ko naibasan, pero i-quote kayo. Yun yung sagot ng Christ. Ano ang buhay dito sa lupa? Para maintindihan natin. Sa authority, sa langit, kay Jesus Christ, ang buhay dito sa lupa, ito yun. Huwag kayong magpagod sa mga pagkain na papanis. Kundi magtrabaho kayo sa mga pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Pwede mong tingnan yun, Genesis? John 6:28 ba yun? 27? Para lang makita ng mga kapatiran. Para makita ninyo, ano ang buhay dito sa lupa? Dapat. Okay? Tingnan mo kayo sa 27 to 26 ninyo. Ayan, 27, tama, hindi magkamali. Ganyan, isabihan ng Christ. Pinakain sila, hindi kumain sila, hindi nabusog sila. Hindi naman kasalanan yun, pinakain sila. Pero binalahan sila ng Panginoon. Ano ang buhay dito sa lupa? It's supposed to be. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. 1. Kasi sa aning meaning na kay Matthew chapter 6. Please. 6:19, 20. God help us. God help us.
Sabi ng Christ, hindi ako nagsasabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. At dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok, hindi makapagnanakaw. Last verse, 21. Sabagat kung nasaan ang inyong kayamanan, inaroon din ang inyong puso. How true. Nini, di binasarada. Nani murido sa benden. Ito yun. That life in this world is a preparatory one. Magsadya kayo, Kenny. Kayo manipod. That this world is nothing but a preparatory school. Magsadya kayo, Kenny. King susunod na biye. Ang buhay dito, madali. Very, very short. Pansamantala. Ang buhay dito, hindi totoo. Magpakapagal kayo, dahil kayo. Kakain na kung kayo, walang kayo, pabrain yung spiritual. Huwag ganon. Huwag naman ganon, bossing. Magsikap kayo, mag-aral kayo, pero huwag niyong pababayaan ang bagay ng pangkaluluwa. Ang Kristo, yung mahalaga yung kaluluwa. Kaluluwa ang pinag-uusapan. Kaluluwa, hindi tiyan, hindi physical. Kay Kristo, ang mahalaga, the soul. The soul. The soul. So, anong digdig na ito? Dito ka maghahanda para sa bukas na darating. This world is nothing but a preparatory school. Ang daigdig no ba, kabitipong Kenny, magmayabang Kenny. Ang Kristo na ako. Yung sanlibutan, yung gawa na ketiya mag-secure. Ketiya cute. Itong gusto niya dito, sinasabi ng mga tao, sinasabi ng mga ibang Diyos. Naghahanda ako dito para sa susunod na buhay kasi merong next life. This world is nothing but hindi ito yung mahalaga. Ang mahalaga yung susunod. Merong eternity. Ang isang taong born again, yung taong born again, alaya nga isip kang bagay, nung yung kang yato, makaisip spiritual. Kasi ang ayong spirito kayo. Ang makakapag-isip lang niya ng mga taong ipinanganak, yung mga anak ni Kristo, nasama si Kristo. Apansin niya. So, ano gagawin mo sa mundo? Ulitan this world is nothing but a preparatory school. Inahanda mo lamang ang susunod na buhay. Ni Christ na yan So, pabalikan natin, magtatapos ako dito sa Colossians chapter 3. Sabi ng verse 2, 3:2 ng Colossians, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ulit ko, ano ito? Heaven, 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 heaven. Heaven? May heaven ba? Yes, may heaven. Ako sabi ko kaya kayo, nung mangarap kong mamasyal kaya kayo, ganyan ito, muli kong sa akong Switzerland. Pero dumating man yun o hindi, alaka ko ito. Ingat ko yung puso ko yung heaven. Pag nagwawalis ako sa bahay, nakikinig ako ng music, inisip ko yung heaven. Bakit? Yun ang aking totoong dress. Tirahan. Ang tingin ng Kristiyano, kasi at suka rin ni Kristo. Kasi kung nasaan si Kristo, dahil kaisa kanya, nakisama ka, kung saan si Kristo, doon papasok ang iyong isip. Okay lang, kung meron kayong mga mansyon, pero sa loob ng inyong mansyon, iniisip niyo pa rin heaven. Ala kong tutul ka rin, hindi kayo, mga ragul ko balik, mga suting ko sa yan. Okay mo ito, nung king kayong heart, ingat makatok lang yung heaven.
Ayusin na yung heaven. Ayusin na yung lugar na yung gino. Ayusin na yung pinrepare na kaya ka ng Diyos. Na kahit anong na-achieve mo sa mundong ito, ang sa puso mo, hindi mo wala man na sa'yo ang heaven. Ang pag-iisip. Why? Kasi nandun si Christ. That's the point. 3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ito ang isang definition ng Christianity. Ano mo rin sabihin ng Kristiyano? Yung Kristiyano, yung muli na sabihan ng kanyang buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Then pagdating ng verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, dumating, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. My friend, sa buhay ng Kristiyano, the best is yet to be. Matagal lang isipan nyo, yung Kristiyano, kanyang-kanyang tamo mo, ganyan yung atwa tamo. Mga matiyatamo mo, kanyang mo, hindi tayong biyatamo. The Christian's future is more glorious than his past. Yung pisasabihan tayo mo, ganyan yung future. Kaliwa yung kasalukuyan. Ganyan, rakatapag pansinan. Ganyan, alam nyo, dati, kay Jared, sumasakit ang ulo ko dyan. Buti na ngayon. Sakit ka buntok ka rin. Kayan mo na minsan, invite mo lang, labisa rin, masisla puso rin, nakalagagawan din, minsan nangyayari yan, ayaw nila makinig. Akala mo, talo ka, pero hindi nila alam, darating ang araw, your future, you will appear with Christ in glory. Alam niyo ba, ang buhay ng Kristiyano, ang iniisip ng Diyos sa ating lahat, pag Kristiyano ka, hindi yung kasalukuyan, hindi yung nakaraan, kundi kung ano yung mangyayari sa iyo in the future. Ano ba yung future ng Christians? Makahayag kang kasama ni Kristo sa kaluwalhatian. Binasa kayo yung libro ng Gideon, yung Bible. Si Gideon, yung kanyang katangian, ay isang taong duwag, mahinang klase. Pero kinasangkapan siya ng Panginoon para digmayin ang mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Ang sabi niya kay Gideon, sa Judges ito, sa chapter 6 ng Judges. Ang sabi niya ng Panginoon sa kanya, "The Lord is with thee, O you mighty man of valor." Balo na ng Diyos, kanyan may nayaklasi. Duwag siya. Pero bakit sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw na matapang na mandirigma. Bakit sinabi yun? Malay mo rin sa ganita. Kasi yun ang maghalawa ng Diyos sa kanyang kinabukasan. Nang sinabi ng Diyos na siya ay isang mandirigma, kahit sa isang duwag, ang magagawa ng Diyos sa kanyang bukas, sa kanyang future. Kaya siya naging mandirigma. Ganon din si Peter. Mahina si Peter. Tinawag siyang Cephas. Ang ibig sabihin ng Cephas, batong maliit. Kinasangkapan din ng Diyos. Itinakwil niya si Kristo ng 3 times, pero ginamit siya ng Panginoon. Bakit ganon? Kasi kapag kasama mo ang Diyos, ito ang gagawin niya sa'yo. Ganon din si Paul. Saul dati, ang kanyang pangalan. Ano siya? Maras na tagapag-usig. Hindi ba? Pero nung ginamit siya ng Panginoon, kinonvert siya ng Diyos sa kanya, sabi nga ni Ananias, kilalagay po yung tao ngayon, yung tao po ngayon, usigaling yung iglesia. Anong inuusig iglesia? Sabi ng Diyos sa kanya, ang tao yan ay kakasangkapanin ko, bibit-bitin niya aking pangalan sa mga hari, sa mga Hudyo, at sa mga Hentil. Si Paul. Na my friend, nanay, anong ibig sabihin sa akin pinag-uusapan sa bagay na ito? Ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa kanilang future. Kung ano, magiging ano sila. Naintindihan ko, yes, tumatanda ako. Nangihina na ako. Pero nakatingin ako sa mangyayari sa future. Ano yun? I will appear in Christ in His glory. Yun ang gagawin ng Diyos. Kasama ko si Kristo. Kung ano nangyari kay Kristo, yun ang mangyayari sa akin. Na-resurrect siya. Nasa glory siya. Babalik siya. Ganun din. Mawawala na ang kamatayan.
Hindi ang kwentong kutsero. Hindi ka natatanda, hindi ka na magkakasala. Mabubuhay ka magpakailan-kailan pa kasama si Kristo sa buhay na walang hanggan. Now, yun ang mangyayari sa kinabukasan ng isang tao na kay Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, itunin niyo ang inyong isip. Kapag nakahayag na si Kristo, mahahayag din kayo sa kanyang kalwal. Diyan. So bilang Kristiyano kasama ni Kristo sa ngayon, makapamumuhay tayo ng panibagong buhay. Ang ating bagong ibera ni Kristiyano, supernatural. O bakit? At kasi yung Holy Spirit, biro mo pag Kristiyano ka, nasa mundo ka, hindi ka sumasaway sa agos ng mundo. Sumasalangsang ka. Kasi alam mo, ang buhay dito sa lupa na walang Kristo ay walang kabuluhan. So ito yung good news. Ito yung good news. The best is yet to be. Ang Kristiyano, ang buong direksyon ng kanyang buhay is to look forward, to anticipate. Tingnan natin ang buhay natin kay Kristo sa susunod na buhay. Let's pray. Ma-realize na namin, Panginoon, na hindi lang nangyari kay Kristo yung muling pagkabuhay at nang siya umupo sa iyong kanan. Kundi, sabi ni Paul, nangyari din ito sa mga believers. Patuloy po sana namin ma-realize ang katotohanan ito ng pagpapalang na kay Kristo, pagpapala rin nasa amin. Salamat aming Ama, hindi mo lamang kami iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, kundi binigyan mo kami ng isang posisyon, spiritual position, isang supernatural life na dapat naming ilakad. Ngayon kami na kay Kristo, ngayon kami Kristiyano, kayaan mo ang aming mga puso at isip ang maituon namin kung nasaan ang Panginoon. Kapasalamat po kami na binigyan mo ng kahulugan ng aming buhay. Ngayon, nakikita namin ang buhay namin dito sa lupa. Isang paghahanda sa totoong darating na buhay. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Nangyari po sa buhay namin ang pinakamalaking himala. Ang kami ay gawin mong kasama ni Kristo sa lahat ng bagay. Katulad nung alibugang anak, siya'y nagbalik loob. Binihisan mo siya. Nilagay mo ang sandalya sa kanyang paa. Nilagyan mo ng singsing. At sinabi mo, ito yung anak ko na dating nawawala at ngayon natagpuan. Dating bulag, ngayon nakakita. Halinang tayo magdiwang. Gawin mo din naman sa namin pagdiriwang ang posisyong ito bilang mga mananampalataya. Ay masentro ang lahat ng aming kasarinlan sa aming Panginoon Yesu Cristo. Tunay, naranasan namin ang bagong buhay na kay Kristo Jesus. Ang aming dalangin naman ay patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa Kanya. Patuloy kaming makapamuhay ng nararapat na nagbibigay luwalhati at pagpapasalamat sa inyo. Dahil niligtas mo kami sa kadiliman, sa kasalanan, at sa kapahamakan. At ikinabit mo ang aming buhay kay Kristo bilang aming pastol, tagapagligtas. Kaya nga po, ito po ang aming panalangin. Makalakad kami sa panibagong buhay. Higit sa lahat, nilagay mo sa aming puso ang isang mapalad na pag-asa. Makakatingin kami sa hinaharap. Sabi nga po ng awitin, because He lives, we can face tomorrow. Iyon ang isang bagay na inilagay mo sa buhay namin. Meron kaming future life. The future glory. Nakapag-isip kami, Panginoon, ng buhay hindi pa samantala. Hindi pa walang hanggan. Please, Lord, kaya lumago kami sa mga bagay na spiritual.
Ilang pagpasalamat namin sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa at katiyakan. I just want to thank you. Nakakapagod po ang buhay sa mundo. Nakakapagod po. Nakakapagod. Nakakapagod po ang buhay dito sa lupa. Pero barit, salamat po kay Kristo, meron kami kapahingahan. At meron kami katiyakan. All the glory belongs to you, Father, Heart God. And in Jesus' name, we pray. Amen.